What's up mga ka-homies? Zera TV muli para sa isang panibagong vlog. And for today's vlog, masaya ako ngayon kasi eto ngayon ang ating alaga, si Zera Q. Ating Easy Ride 150 Fi natin is okay na siya guys. And i-reveal ko sa vlog na to kung ano yung mga ginawa sa kanya. Diba na, last video ko, nabanggit ko na lumalagitik yung makina niya. And for today's vlog, okay na, na-solve na yung issue na yun. Kaya re-reveal ko kung anong ginawa ng kasa. And here it is, our unit, Easy Ride 150 Fi aka Zera Q. And medyo madumi lang siya ngayon. Hindi ko pa napapaliguan kasi nagatid ako kanina. And okay pa rin naman siya. And doon tayo sa topic natin about sa makina. And bigyan ko na sound check. Yan. Bago ko i-start to ngayon, kanina pinainit ko na to ng mga 5 minutes. Kaya okay, malalaman talaga natin kung may maingay dito. Pagpasensyahan nyo na guys ha, kasi madumi talaga. Hindi ko pa siya nalilinis ngayon, nakakarwash. Pero mamaya after ng vlog na to, kakarwash natin yan. Yan. I will give you a minute or a second para pakinggan kung mayroon nga ba talagang tunog. Ano, may narinig ba kayo lokotok-kotok sound? Wala kayo narinig na lokotok-kotok sound. Ibig sabihin, naayos na ng kasa yan. And to reveal you guys kung ano yung ginawa ng kasa, ang issue daw is yung valve niya, yung mismong barbula na nakalagay sa makina natin. And ay, isang valve daw nun is maluwag or may sira na raw. Ayun ang report sa akin ng kasa. Kaya ang ginawa, hindi siya in-adjust or hindi siya inayos lang, kundi pinalitan yung valve na yon para dun sa na yon, sa makina natin. Yun yung report na binigay nila sa akin eh. Siguro, maybe confidential yung iba, pero importante, may pinalitan, importante at ayos na siya. Kaya wala na tayong naririnig na tunog dyan. It's almost 5 days ko na siyang ginagamit ngayon. And wala akong naging problema sa takbo, wala akong naging problema sa sa engine. So far, it's all good in the hood. Problema ko na lang talaga ngayon, guys. Madumi siya ngayon. And ang iniintay ko na lang ngayon sa Motorstar, sa aking kasa, itong pinawarranty nating left switches tsaka headlight dito sa park light niya. Hinihintay ko na lang yung update nila sa akin na kung kailan mapapalitan yan. Babalik ako sa kasa, then papalitan na natin. And so far okay naman siya. Wala naman akong naging ibang problema pa. Pinatry ko nga ito sa katrabaho ko na si Alex, parang yung Alex Balmusina. Shoutout sa'yo pre. And okay naman daw. Ang problema niya lang daw sa motor na to is yung rear suspensions, kasi sobrang tagtag daw. Totoo naman, may lumalagot to kasi siya pag pag nalulubak ako, lalo pag may back ride. Siguro dahil itong part na to ng compartment natin sumasayad dito sa mudguard natin. Yun ang theory ko kung bakit nagkakaroon ng tak-tak sound yun. Pero siguro maybe one day papalitan natin yung suspensions natin na maganda-ganda suspensions. Pero yung front suspensions ko okay naman, wala naman akong naging problem dyan. Goods na goods. And sobrang saya ko lang talaga ngayon kasi wala nang ingay yung makina. Putik. Sana guys, wag naman natin masyadong i-judge agad ng Easy Ride 150 Fi ng Motorstar. Kasi very first Fi motorcycle to ng Motorstar. Syempre, nag-aano pa sila ng feedback about sa mga customers nila kung kamusta ba yung Fi, kamusta ba yung gawa naming Fi, unang-unang Fi para sa inyo. Kaya nandito tayo para maging witness para sa Fi motorcycle nila na okay naman talaga, tutusin. Okay naman talaga. And yung gas consumption nito, it's debatable pa rin. Pero yung revealing ko nung nakaraan na 6 days hindi ako nagpagas straight. 6 days straight hindi ako nagpagas. Full tank yun. And talagang umabot siya hanggang 6 days. Doon ako na-amaze talaga. Wow.
Hopefully magawa ko yung vlog na yun. Pa-full tank ko to, then hanggang 6 days. Tingnan natin kung tatagal na 6 days. Basta ano lang yun guys ha. Kung kayo naman guys is bahay trabaho lang kayo, perfect yun yung ganong mangyayari yung ganong gas consumption dito. Kasi ganun yung ginawa ko eh. Bahay trabaho lang ako noon. Pagka pasok ko trabaho, uwi lang, ganun lang. Daily transpo lang talaga. Wala akong ibang pinuntahan kundi bahay trabaho lang. And about naman sa rehistro nitong Easy Ride natin ni Zero Q, wala pa siyang rehistro ngayon. Actually, chinat ko pa lang ang kasa ko ngayon kung meron na bang update about sa rehistro, kung kailan magkakaroon. So ngayon wala pa silang reply sa akin. Pero as long as na papa-update mo naman yung permit mo, wag ka lang talaga matsyempo ng LTO HBG, yari ka talaga. Automatic impound to. Talagang nag-iingat lang talaga ako ngayon, pero ginagamit ko siya pang daily talaga. Sa checkpoints naman, okay naman siya. Maano naman siya ng mga kapulisan natin, mga mababait na pulis. Maintindihan naman nila pag bagong labas unit nila. Pag bagong labas yung unit mo, maintindihan naman nila yan. Basta pakita mo lang yung yung permit to travel. And ayun guys, no. Kung nagustuhan niyo itong vlog natin about sa Easy Ride 150 Fi natin, kapaliguan ko na to ngayon. And let's explore guys. Samahan niyo ako na explore kung anong mabibigay sa akin, kung anong mga aftermarkets na piyesa ang pwede dito And nag-iisip din kasi ako mag-convert ng mags nito. Alam niyo yung ginagawa nila sa group, yung kino-convert nila ng NMAX mags to. Maybe gawin natin yan. Gagawin natin yan. Plano pa lang naman, pero maybe isang araw mapa-convert natin to. That will be a large info para sa inyo. Alright. Kung gusto niyo itong vlog na to guys, please like, share, subscribe sa ating channel, Zero TV, for more Easy Ride 150 Fi contents na. And hopefully marami pa tayong matakil about dito sa motor na to. Tsaka first time ko kasi magkaroon ng FI, kaya malaking journey sa akin to guys. And this is Zero TV, ride safe sa lahat. Zero TV out.